Magandang buhay! Ako si Teacher Daisy ay maghahatid muli sa inyo ng isang kaalamang pasignaturang Pilipino, ang antas ng wika. Halika, ating alamin ang paksang ito. Mi Kenny, Cora Bells, Red Parts, where na you? Dito na mi. Naintindihan mo ba ang mga salitang kanilang sinasabi? Napapansin mo rin ba at ibang salitang kanilang ginagamit? Ito ang tinatawag na antas ng wika batay sa formalidad, mga uri at halimbawa nito. Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit araw-araw. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na bantas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Kaya naman may dalawang uri ng wika batay sa formalidad. Ang formal at ang informal o di formal. Ang formal na wika ay kabilang dito ang tinatawag nating wikang pambansa. Ito ang mga wikang ginagamit bilang pamantayan lalo na sa mundo ng akademiko. Ang mga salitang ginagamit at nababasa natin sa mga aklat ay isang halimbawa nito. Madalas na ginagamit din ito sa pagbabalita, senado, sa seminar at marami pang iba. Ang ikalawa naman ay informal o di formal. Ito naman ang mga salitang karaniwang ginagamit sa pakikipag-usap sa kakilala o kaibigan. Ito ay may tatlong kaurian, ang lalawiganin, balbal at kolokyal. Ang lalawiganin o provincialism, ito yung mga wika o salitang ginagamit sa isang reliyon, lalawigan o probinsyang pinagmulan, kung saan nakikilala ang kanilang pinagmulan sa pamamagitan ng kanilang tono o punto. Na kung yung mapapansin ang kanilang pananalita ay may punto o hindi kaya may ibang kahulugan o may ibang katawagan. Kagaya na lang ng may Kenny, Kenire, Hane, Inapoy, Abug. Halimbawa na rin dito ang Mi Kenny, salitang Pampanga, na ibig sabihin ay halika. Abug, salitang Cebuano, na ibig sabihin ay alikabok. Manong at manang, salitang Bisaya, na ibig sabihin naman ay kuya at ate. Halimbawa na rin dito ang Mi Kenny, salitang Pampanga, na ibig sabihin ay halika. Abug, salitang Cebuano, na ibig sabihin ay alikabok. Manong at manang, salitang Bisaya, na ibig sabihin naman ay kuya at ate. Kadalasan din itong tinatawag na salitang kanto o salitang kalye dahil sa hindi nito formal na salitang ginagamit. Madalas na nabubuo ang mga salitang ito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, ang pabaliktad na anyo ng salita, katulad ng salitang gutom na nagiging tonggu, ang salitang multo na nagiging otlum. Una, ang pabaliktad na anyo ng salita, katulad ng salitang gutom na nagiging tonggu, ang salitang multo na nagiging otlum. Ang ikalawa naman ay pagkuha sa dalawang huling pantig ng salita, katulad ng Amerikano na nagiging kano. Ang ikatlo naman ay ang pagbibigay kahulugan mula sa katunog na pangalan ng tao. Halimbawa ng Catriona Gray, na ibig sabihin ay cat o pusa. Carmi Martin, na ibig sabihin ay karma. Nadine Lustre, na ibig sabihin ay na demonyo. Ang ikaapat naman ay paggamit ng mga salitang Ingles, ngunit binibigyan ng bagong kahulugan. Halimbawa, ang pogi ay ang aso. Bobby, ibig sabihin ay mataba. Toxic, hindi magandang samahan o relasyon. Ang salitang balbal din ang mga lengguwaheng ginagamit ng mga LGBTQ sa ating lipunan. Halimbawa,
halimbawa ng tsaka, tsaring, mamash, itech, at marami pang iba. At ang ikatlong uri ay ang kolokyal o kolokyal. Ang mga salita o grupo ng mga salitang pinaikli. Ito rin ay ang mga informal na salita na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ang mga salitang kolokyal ay may konting kagaspangan at kuminsan medyo pagkabulgar. Pero maaari maging refinado at malinis ang pagkakabigkas nito ayon na rin sa tao magsasalita nito. Ang mga halimbawa nito ay ang mga pinaikling salita. Kamukha na lang ng nasaan, asan, kailan, kailan, nandito na, dito na, kumain ka na, kain na, anong pangalan, nongalan. Bahagi rin ng kolokyal ang mga tinatawag nating code switching o mga pagsasama ng dalawang uri ng salita sa isang pahayag o pangungusap. Halimbawa nito, what happened? Iloko ka raw niya? Pagsasama ng English at Tagalog ang mapapansin natin sa pangungusap na ito. Naway marami kayong natutunan sa araw na ito sa ating paksa. Muli, maraming salamat. Huwag lamang niyong kalilimutang i-like ang ating YouTube Teacher Daisy at i-subscribe at i-share.